Because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge. No evil shall be allowed to befall you, no plague come near your tent. For he will command his angels concerning you, to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. You will tread on the lion, and the adder the young lion, and the serpent you will trample underfoot. Because he holds fast to me in love, I will deliver him. I will protect him, because he knows my name. When he calls to me, I will answer him. I will lead him in trouble. I will rescue him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Sing of praise, let us sing, shine Jesus.
Biak balbaliw kayat and bendición. May our worship to be a true reflection of our gratitude, honoring you and with a very word and every word and deed. Bless me also the messenger among buray ka na isa sa petsay. Manginspirar kay Tugal may sa kanagani. Pakawanen ng ibigod ni, anaminan ni, tawatin ni, amin na ito, then di ako manunod kay mga sa akin ni. Amen. Good morning po. Isang maniting Sunday nga po sa bawat isa. Smile because God is good all the time. God is good. Yes, today is first Sunday of Lent. And of course, Happy International Women's Sunday po sa mga magigiting na kababaihan. Palakpakan nga natin ang mga kababaihan. We believe in ourselves, then we are magigiting. And of course, CWA Sunday din po. Ang sabi dun sa group chat kagabi ay violent. Pero dati violent. Sabi ni Pastor, feel ang violent. Kaya tumayo nga po tayo, i-welcome natin ang bawat isa as we sing Dito Ay Masaya. Sige, tumakbol tayo, amin. Ay katulungan, it is CWA. ibalita sa inyo na matagumpay po na natapos ang retreat, congregational retreat natin yesterday sa Magdalena Park. And we had 38 participants and 8 facilitators. So, congratulations po sa mga sumali. Na-empower sila at muli napalakas ang kanilang pananampalataya. With that team, I will walking with my wonderful shepherd. Ayan. So, of course, nagtagumpay ito through the leadership of our chairman, Sir Matt Calasa. And meron din tayong ewan ko, may na-prepare ba? Okay. So, some of our activities kahapon ay napakasaya at lahat ay really they enjoy
the activity. Ayan po, and for that, tawagin po natin si kapatid na Ching Mariano kasi sabi namin, dapat may mag-testimony at sino ang matatouch. Ayan. Si kapatid na Ching Mariano to share her experience about our retreat yesterday. Good morning. Good morning, UCCP. Kasi yung mga church na pinanggalingan ko, marami. But I've been in Methodist Church for a long time. Since birth. Nung maminsan kakabsat ko, si Tangka salita for you, for the crowd. Kami ang salita. As far as that is concerned. My spirit this morning was lifted up because Ma'am Lisa told me I give my testimony concerning the retreat yesterday in Magpaletas Farm. But this morning, Holy Spirit will talk to me. I'm imagining I'm talking to the church before you today. That may sa kakabsat. The same thing with Miss Ruth Laja nga madistisern na umaiken ko na regardless sa problema that umaiken ka iti milagro. If you believe. And came to me this morning, the same thing na may experience ni Ma'am Ruth. Apay na takakwa, kasi kapan di panulot ko, kan pusok ko na. Agpay-pay sa gaya, when I came over in the church this morning, may pagkamang ni Ma'am Lisa nga, since you share your experience in the reflection yesterday. As na mamaliit at kakabsat, itikwa, ti kapanunutak. Ibaga kumati ni Ma'am Lisa nga, baro-baro ako lang dito na church, apay nga siya tayong testimony ko lang kumakakabsat. Pero, di pa nagpamate, awan ti barbaro, awan ti daan, we are equally in the eyes of God. Umuna, firstly, salamat ako UCCP because ang buong kakabsat, barbaro ka, but I'm not new here spiritually. Daan ako para nagpamate kay Kristo. Nga hindi pa nakita ko kakabsat kanya, is still swallow, hindi pa malalim. Pero nagpak na, hindi pa nakisama yung kanya. I-share ko lang kakabsat, baka mapa-adopt tayo sa o. Nagado tinaki-join na ka-church. Back at in Methodist talaga. Methodist for 6 years. Because I'm nearly 6 years in kind of July. Talagang Methodist ako na, Lord ko na, mapagpanog ako physically to go in Santiago, in Echage, kaya di tatayan ti Methodist na dadakkel. Lord, help me ko na, kaya pumanang di palay na nagulo, kaya ko nakasibuga, nakalinis ako bago ako pa Santiago at pa Echage to attend the Mass every Sunday. God is talking to me, talk to me, I should say, nga kita kayo sisipin. Total kukwa. Mas na agasidot mo ilang Methodist din yung CCP. Well, in fact, yung CCP and Methodist is the same. The order of worship, the hymn, everything is agpada. Nakatanong ni Mastit nga differences daw. So, pinadas ko din yung CCP, nag-church sa ay, nag-pray up na Lord, ma-enjoy ko kumati, ang isiti yung CCP, tamapan-panlong na at sa Santiago. Early in the morning, I do my household, tumaya ako sa Santiago or ay nag-Echage. Nung ang nakakabsat, na-appreciate ko iti kinamanagayat Diyo kanya. At kasi nagkakakilala tayo iti mga dekada, especially na dito yung magbakot.
naging bagda, na I never can experience even my own church in San Isidro because I'm from San Isidro nung nakaanak ng Tibalay ko dito yung Antonino. I never experienced the Ayak, and most especially, ito yung sisipigayang generous na in terms of material thing. When Christmas come, equally, panangan man, equally gift and everything. Awang ti mayaman, awang ti babakman. Kami may share ko lang, the other churches, sikat ti babakman. No, the birthday ng babakman or a member of the church, iso na lang ang babakman. Yung siya magkakab sa ti panagi friend ko ay nagbabakman, middle, nasalaylayan. Wala akong kinikilingan dahil kung totoo ang paniniwala natin at pag-ibig natin sa Panginoon, we learn and we practice fair na laban. Mayaman man, hanman na lalaing, pakisamahan tayo, gawin, ipakita tayo nga ayat, sundin mo lang kanya tayo. So lastly, nagpintas gaya ng church to UCCP because my grandma is UCCP. Ang peso nga, nagitinak na pa ng church, nagbaba na ang da. Tiague, United Methodist Church, Santiago, United Methodist Church. Ang tagal ko sa Santiago, 15 years. Awan man lang pimansin kanya. I used to sit, adilas nga, gamin sa kaya kakapsat. Kaya tutugaw di hilas. Even in Tiague, inalala, kaya tutugaw ilay. Nung handa ka unay panpansinan, professional test, professional, hi, alam ko kung wala kanyang tihay, pero siguro pa sa komplemento. Ewan ko lang. Pero yung CCP, may bagak na ko. You are the best church ever. Yes. Adumat itinakitoyin lang mga churches na born again, around Alicia, like, dato yung sa training. Kampo kay bagan, if you want in basta tanong na church na born again, pinakisapi ang ditoy, pero bumabalik ako sa Protestant. Siguro kung na po Diyos, subli ka di Protestante, may mayat ijay, may mayat gaming nagpaiso mo talaga. I really feel the Holy Spirit, yes. I really feel the Holy Spirit. Second, hindi ka man hanap ko mga hindi ka man kakabsat, hanap ko mga mag-attend i-retreat, nagtutudo. Kami, kasi nga cold weather, nagkakaroon natin, under the cry na case, before nag-change, yan po nakadamot din medicine. I realize, na po na ni Pastor Nora, na apay, sino kanya ito may assistant, na agaten, iti-church activity, so naging Pastor Nora. Kung nakapanak Lord, tumarak ti agas. Dahil ang nagpintas, I've been attended, I should say, tinagado nga reflection kan retreat when I was in secondary. Nag-iswalang Catholic School, Santiago, Lasalet. Ay, narabaw. Siguro ako pinakabsat because I was teenager. Nung pagtanta, nanganak sa York City Senate, dito inaramit yung facilitator na obstacle concerning any picture of life as a Christian, heavy. It manifests, makita ang direction dagiti Kristiyano, mga Kristiyano, how to deal with that obstacle. And even myself, nagkaroon iti nauna ti trust, si madutak, ano na kita obstacle na hanggang mabuo, hanggang may kanti solusyon, we are impatient to pray to the Lord, kaya tayo instant nagkararag tayo itignan. Listen, ngamin kararag, win saan aguray na kisumpat na Apo Diyos. So we must be patient to pray, keep on praying. Pero itilitrato, we will picture day, ginop sa kanya na kami, iti-facilitator. Nakaka-relate ako dahil sa likod, behind this world, magulo, maingay, maraming pinagkakabalahan materially,
we always, how to say, tantarayan tayo nga, ilinis na po Diyos, bilistaan tayo. We prioritize the material thing, blah, 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 pasyal dito, pasyal dito. And it's true, kakabsat. Lumaminsan, nagpitay na maupay na dumawat tayo kanya na, pero pag material thing, nagapura. At mga awis kanya tayo, o kaya ko tayo investigation, nagapura. Nung siya kakabsat ang ko'y palasto, I've been nagkakuak iti na pobre, nga pamaan. I knew Jesus when I was kindergarten in Methodist Church of Rizal, San Isidro, Isabela. Doon ko natutuhan mag-pray. Sabi ko, ba't ako mag-pray? Naapag isang na makita ako na nilalay ko mag-pray ka. From there, in 5 years old, in 55 years, because on July 16, hanak na bimitaw. Honestly, hanak bimitaw, nag-negative yung may kakabsat. But, si kami hindi mga kakabsat na kaagal kam amin. Hanggang pang last stop, kasi kami na bimitaw. Doon kaya ang kakabsat, may share ko lang personally, hanggang magkano bumitaw na ako Diyos, kung rin nagadumag sa akin. As we experienced yesterday, God is so faithful to us in all aspects of life. Yes, I guarantee. So nga kailangan kakabsat to experience a very dangerous kind of life this time. We need to agagalit tayo. Magsisipot tayo. No, may kapilya, tatlo tikasta, at ay nangintubig sa mga tayo Catholic over the radio na magsisipot tayo. Tayo so kailangan ni Apo Diyos, tatlo, ayaw na daw tawakan tayo itid na. Ngayon, pero na, kasi na itiak, kasi lang ngayon, mahina kasi ako sa Tagalog. At kasi lang ngayon, yan pa imali mo, saan ko nag-arami damang Lisa, dahil hindi mabustakin. Kat, pipirmi nga hinangaak ni Ma'am Emma. Kami nga mabuda di cross. Nung pinag-ikaw na naging pieces, di puzzle, ano ay nakuha? Hindi pang kami, Brother Edgar. And Brother Edgar, ano nga nakadwamin. Si kami na tinautin, pero natatigwa nga girls, natimulong kanya na talaga, God is using a remedy. God is remedy of all our problem na. Tumulong, mababain ang kahit na siya, contest ang kuya, kuya, ako kaya ako tinulong ang nakasal. No, kaya kasi na talaga ito na mahulog niya ako. Sabi hindi mamatikin ko ara. Yung Ma'am Emma hamakin ni Brother Floyd. Ulit na kahit ikaw mag-ipasal, ako matitipon dahil sa lupa ko. Nung nakita nga, winner, never quit talaga kakabsat. So nga, nagpintas, kaya Corinal daw ang daw kumawi every weekend. Kung nakarating Ma'am Lisa na kami sa lahat, kumayan ka nag-break at ipasal yung kumayan, kakatawa ba? Nung kakabsat, permi na ako. So pinakasabi, nakakuang teri na ang sana nakirat sa Tears of Joy kakabsat because my life, our life, katkas dyan, natagari di mundo, natagari kami, natagari. Pero nagpapaibabaw pa rin dahil urnos, kung kaya na Apo Diyos na mangyari, tiyak kung kalmay sa katatayo. Amen. Sundan ko po yung manifest ni Magsan. Manifest niya eh. Mapakagyan ko nino, mapakagyan na. They will win so many things. And God bless dahil finally, nakita mo na yung tamang simbahan para sa iyo. Okay. So, kahapon, masaya. May sa kapagkaksakan din naman, wala na dapat nabubuong na baso. Nakamunuan ka na buong yung baso. Nagkalman din sa nilay. Nabuong yung baso na yung pagkakita. Saka, ang dami tinaksak, hindi ka naman. May sabihin pag-aaral ko ng sister, hindi may panggit yung puzzle na anong po yung puzzle. At pagkaki, pagkaki niya, pagkaki niya, kaibigan niya, hindi may isang narakulay. Ibig sabihin pag-aaral na nagkanagilipin. Yung bulsak ni Jai, ay kunin yung may packet. Dahil purpose ko, sakto lang yung cake ko no, nag-uumin, puzzle din.
Nung nabuo na namin yung puzzle namin, okay, kami nanalo, number 1 kami, and then may number 2 na, number 3. At kung labdan, ay maganda masurutan yung tawang magdan, ikabing lang, ibutong, yung puzzle ka. And by that time, nandun na yung konsensya ko kasi naka-look out kami meeting. We are already safe in number 1. In one committee, hindi kurang yung basically. So that's how it is yesterday. If may isang na itak na agad dyan, mas latay lang, hindi ko matakaw, wala mga masayawabi. We are really struggling. And then, hindi na tayo. And then by that time, hindi nakalukaw kami. At nakalukaw hindi nagdungan makikita ko niya talaga na ibigatan ka. Apang ko, inalawin, itid ko niya'y kurang na part of the passion ka. That's how it goes. So nga, importante, di pa nagtulong na talaga. And I praise Uncle Manig, always on the go. Pa nagtulong mo na kayo. Always on the go. Tatagkaibigat man another blessing for me. Na mapanap din Abon Bakery, the highway. Gusto ko itakparala na naman Nagsabay kami man dito kami gaya. Wala kayo. Maniji, alain na pandisan, 50 pesos. Ay, binayanan naman. 50 pesos. So, another blessing. So, kasjay. Because, as a Christian, hindi masapul tayo na may isang ingredient iti panag-Kristiyano. Panagtulong iti panagkatao. So praise the Lord for all our victories yesterday. So congratulations, Mississippi Alicia. May samanan na nakakabili action plan tayo. We are always looking for the action plan. Kat naaramid tayo nga nabalegi, iti congregational retreat, iti kalman. Kat ito maminsan, may yawis manan kakabsa. Dahil kikaskay nga aramid tayo. Ikat tayo mangarap iti bundaway na batingin dahil tayo kasangay, iti dahito yung lawas na. Zaran Jan Parongan, Sharmi Dayang Kabugaw, Daniel Medzer Valdez, Aristo Florita, Garrett Rafael, and Darren Joseph Abuan, Maria Diana Cabinan, Jovelyn Molina, Carl Angelo Tomas, Rosemary De Claros, Sherwin Riturco, and Richard Joseph Guillab. Kantaan tayo manisulat yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ragsakan tayo nga ron, iti pinagigimong tayo, iti dahil nagsa. Second Chronicles 7:14 says, if they pray to me and repent and turn away from the evil they have been doing, then I will hear them in heaven, forgive their sins, and make their land prosperous again. Lumapit tayo sa ating Panginoon, ipapaalala niya sa atin ang ating pagkukulang. Unang-una, pinakamahalaga, pagkukulang natin sa Kanya. Pangalawa, sa ating sarili. At pangatlo, sa ating kapwa-tao. The one
the one I praise. Tulingan mo, Panginoon, na walang magpapagaling sa aming mga karamdaman. Walang magpapagaling at magpapatawad ng aming mga kasalanan kundi ikaw lamang. Wala nang ibang Diyos sa aming kalagitnaan. Panginoon, pakinggan mo po ang mga confession, O Lord God, ng aking mga kapatid, ang mga pagkukulang namin sa iyo, ang pagkukulang namin sa aming kapwa-tao, at sa aming sarili, na kung minsan na hindi namin nailalapit sa iyo ang aming mga sarili, dahil sa mga pangyayari sa buhay na ito, kung minsan mas malapit kami sa mga worldly things, O Lord God, naililigaw ang aming mga mata, naililigaw ang aming mga puso. Kung minsan, Panginoon, inuuna namin ang aming mga sarili kaysa ang lumapit sa iyo at isolve namin sa aming sarili yung mga problema nito na hindi man lamang nananalangin sa iyong harapan. Hindi man namin nakikita yung pangangailangan ng ibang tao, kundi, Panginoon, yung pangangailangan lang ng aming mga sarili. Patawad po, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Tulungan mo nga po ang bawat isa na kung minsan ay bumibitaw kami, Panginoon, ang dahil sa napakaraming alalahanin sa buhay. Nawawalan ng tiwala sa aming mga kapwa-tao, hindi namin naiisip, Lord God, na kami pala, Panginoon, ay may mas malaming na pananampalataya sana, pero nakakasakit pa sa iba. Maraming salamat po sa pagbabalik mo sa amin. Ibinalik mo kami to create in us a clean heart, O Lord. Sorry po, Panginoon, kung inuuna namin ang aming mga sarili at nakalimutan namin ang aming mga kapwa-tao. Lalong-lalo na yung lubos na nangangailangan sa iyo. I-offer namin ang aming mga buhay sa mga oras nito. Pahiran mo po kami ng mga langis ng pananampalataya sa mga oras nito. Inilalapit po namin ang aming buhay sa pagpapanibagong lakas. Panahon na naman po, Panginoon, ang pagtitika. Panahon na naman, Panginoon, ng paglapit sa iyo. Your holy hands be with us, O Lord God. Punasin mo ang lahat ng aming kasamaan, ang aming mga halayan, ang aming mga hindi nararapat na ginagawa, Ama namin sa langit upang makapagpatuloy kami, maging mga kamay mo para sa ibang tao. Tulungan mo kami, Ama namin sa langit, na isabuhay namin ang mga bagay na nais mo para sa amin. Ang pagpapaalala sa amin na kami ay mula sa abo at kami magbabalik sa abo, Panginoon. Ang pagpapaalala sa amin, Ama namin sa langit, na magbalik sa banal na kasulatan at muling dinggin ang iyong mga salita sa kabila ng mga kaabalahanan, Panginoon. Maraming salamat sa pagpapaalala na unang linggo ngayon ng pagtitika. Unang linggo ngayon ng Kwaresma.
Hindi ang mga tatak sa aming mga noo ang aming hahanapin, Panginoon, kundi ang tatak sa puso na kami ay galing sa abo at magbabalik kami sa abo. At sa pamamagitan nito, Panginoon, ihahanda mo ang aming mga buhay. Paninibaguhin mo, Ama namin sa langit. Maraming salamat sa pagpapatawad mo sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Upang sa gayon, Panginoon, mula sa mga abo na pananampalataya namin, kami bubuin mo maging patotoo upang sa gayon maihayag ng aming mga buhay ang new heaven at new earth na nais mo para sa aming lahat. Pagpalain mo nga po, O Lord God, ang lahat ng mga may sakit. Magpatuloy ka, Panginoon, na pagalingin sila, lalo na yung mga dumaraan sa nasa kanilang balinang higaan, O Lord God. Kausapin mo sila na meron pa silang gamit, O Lord God, at sila ay tagapagpanalangin, Panginoon. Yung mga ma-opera, O Lord Jesus, umaasa sa iyo, Panginoon, buong puso. Si Manang Pila, Ama namin sa langit, tinataas sa iyo ang kanyang pagdaraanan. Ang lahat ng pamilya na dumaraan sa sakit, O Lord God, ikaw po'y magpapatuloy na magpapagaling at magbibigay ng kalakasan. You are the God that healeth thee. Katulad ng inawit namin kanina, hindi man mabigkas ang aming mga labi. Pero inaangkin namin, Panginoon, na ikaw ang aming tagapagpagaling. Anumang sakit ang dinaranas nang naririto, Lord God, nandito sa loob ng panambahan, ipinapanalangin nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Sinasabi yung mga pangalan at itinataas sa iyo ang bawat pamilya na nanampalataya at humihiling sa iyo, Panginoon, ang kagalingan. Bless them with your healing grace, O Lord God. We are claiming, Panginoon, ngayon pa lamang ikaw ay nasa kanilang mga tahanan na nandito ka na sa lahat ng dako, our omniscient God, our omnipotent God. You are healing our parents, O Lord Jesus. You will give them a renewed life, O Lord God. They will dance in worship, O Lord Jesus. Kasi kasama kanila ngayon, Panginoon, sa bawat pamilya, O Lord, nare-represent ng mga taong narito, ng iyong mga anak. Maraming salamat po sa pagpapagaling. Maraming salamat po sa pagbibigay ng trabaho. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pangangailangan ng bawat pamilya na humihiling upang makatapos ang kanilang mga anak. Maraming salamat po sa kaligayahang dulot mo kahit hindi nakakakita. Pero nakapagpapalakas naman ang kalooban upang muling magbalik at ibigay ang buhay sa iyo. Simulan muli, Panginoon, ang panibagong araw na ikaw ang sinasamba. Pinasasalamatan, sandigan ng bawat dinadala o problema ng aking mga kapatid. Pagpalain mo po ang buong pamunuan ng iyong simbahan, ang aming chairman, O Lord God, ang lahat ng kanyang mga opisyal, ang kanyang mga CROs. Gamitin mo po sila, Panginoon, sa likuran ng kahinaan ng bawat isa. Sana hindi namin makita ang malayo. Hindi makapagpuwing sa aming mga mata. Ang makita namin, Panginoon, ay ang iniibig namin sila. At nais mo sila na magkaroon ng makabuluhang pananampalataya habang hinihintay ka namin. Bless our mayor, O Lord God. I-bless mo po ang community ng Alicia. Gawin mo po, Panginoon, ang iyong sasipya ay isang napakalaking hilaw ng pananampalataya upang mas marami, Panginoon, ang maiahon doon sa kanilang mga kalagayan. Materially, spiritually, emotionally. Be with us, O Lord, as we worship you in spirit and in truth. Maraming salamat po sa pagpapanibagong lakas. Maraming salamat po sa bawat tatak sa aming mga noo na inilagay mo. Hindi namin nakikita, pero kilala mo kami.
At nararamdaman ito, Panginoon, ng bawat mananampalataya. Tinataas ka namin, pinasasalamatan ka namin bilang isang kongregasyon. Ang dakilang pagpapalang mo ay sumaanit mga kamay upang sa gayon makahayag namin ito sa mundo aming ginagalaw. Maraming salamat, Ama namin sa langit. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. First reading is found in the book of Deuteronomy, chapter 26, verse 11. I want to 11. And it says, when you have entered the land the Lord your God is giving you as an inheritance, and have taken possession of it, and settled in it, take some of the first fruit of all that you produce from the soil of the land the Lord your God is giving you, and put them in a basket. Then go to the place the Lord your God will choose as a dwelling for his name, and say to the priest in all place of the time, I declare today the Lord your God that I have come to the land the Lord swore to our ancestors to give us. The priest shall take the basket from your hands and set it down in front of the altar of the Lord your God. Then you shall declare before the Lord your God, my father was wandering in Aramian, and he went down into Egypt with a few people and lived there, and became a great nation, powerful and numerous. But the Egyptians mistreated us and made us suffer, subjecting to the harsh labor. Then we cried out to the Lord, the God of our ancestors, and the Lord heard our voice and saw our misery, to cold and oppression. So the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand and outstretched arm, with great terror and with signs and wonders. He brought us to this place and gave us this land, a land flowing with milk and honey. And now I bring the first fruit of the soil that you, Lord, have given me. Place the basket before the Lord your God, and bow down before his feet. Then you and the Levites and the foreigners residing among you shall rejoice in all the good things the Lord your God has given you to you and your household. This is the word of God. The second reading is found in the book of Romans, chapter 10, verses 8 to 13. But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. As the scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
hear the message of song through the temple clock. Tumayo tayong lahat at pakinggan natin ang salita ng Panginoon mula sa Lucas 4 verse 1 to 3. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo
dinala siya ng Espiritu sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman ng buong panahon yon, kaya't siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinabi ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar, at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng daigdig. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng dyablo sa tuluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat, sa kanyang mga anghel ikaw ay ipagbibilin, sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan. At aalalayan kanila ng kanilang mga kamay sa mga bato, at ang paamoy hindi masasaktan. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, tuksohin si Jesus, sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen. Sige mo, upo na po tayo. Isang puno ng pagpapalang umaga po sa ating lahat. Sabihin mo sa katabi mo, salamat, ikaw ay narito. Ikaw ay blessing sa akin. Talaga bang blessing yung mga katabi nyo? Tingnan nyo nga ulit. Purihin ang Diyos, sabi nila. Ay, oo, blessing, no? Sa umaga nito, sa inyong mga, sa lahat ng mga kapatid ko kay Kristo, no? Tayong lahat ay magkakapatid, siblings in Christ, sabi niya. Laki ko yung baso. Unang linggo ng Kwaresma. Alam niyo po ba na unang linggo ng Kwaresma ngayon? First Sunday of Lent, tinatawag na naman tayo ng ating Panginoon sa pagtitika. What is pagtitika? Sacrifices. May mas gandang English pa doon. Pagkilala. Pagtitika, pagkilala, pagtitika is sumiwas sa mga bagay na hindi ayaw ng ating Panginoon. Pagkilala sa ating sarili bilang mga taong makasalanan. Kasalanan ba tayo? Tama ba yung Biblia? Romans 3:23 at saka Romans 6:23. All have fall short of the glory of God. Lahat ay makasalanan at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, no? Pinapaalala sa atin ng Panginoon sa panahon ito na pagsisimula ng Kwaresma na tayo ay nanggaling sa alabok, hiningahan ng Diyos, at babalik tayo sa alabok. Kanina ay nilagyan kayo ng anointing ng Panginoon. Naramdaman niyo ba yon? Naramdaman niyo ba yung anointing ng Lord sa ating mga ulo? Hindi po, nilagyan ng tatak. She is mine. He is mine. Sinabi niya? Sinabi niya sa inyo sa panalangin kanina, narinig niyo ba? Ikaw ay akin. Amen? Yung sino hindi nakarinig? Baka akala niyo may microphone. Wala po. A still small voice that comes from your heart. No? Doon niya sasabihin, no? Sa pamamagitan nito.
Panahon na naman ng pananalangin. Mas malalim na klase ng pananalangin. No, mas may dinadagdag ka doon sa klase ng pananalangin mo. Panahon na naman ng pag-aayuno. Diba pagka merong, sino pa bang nanonood ng TV, bukod dun sa mga ating mga cellphone. Pag sinabing Semana Santa or Quaresma, ay merong cross, yung ipinahid na parang charcoal na cross, tapos nakalagay doon, pray, fast, and give. No? Kasi ito yung kabuuan ng isang Kristiyano kung papaano mo gagawin ang mabuti para sa Panginoon. Panahon ng pananalangin, panahon ng pag-aayuno, o nagpapas, meron kang bagay na hindi karapat-dapat na ginagawa. Nang matatanda tayo, ang matatanda natin ay naririto pa, yung mga naunang mga lolo't lola natin, anong sabi? Thursday, Friday, Wednesday, ano mo? Hindi ka kakainan? Karne. No? Ayaw yatang ipasabi ng kaaway ko yung mga salitang ito dahil ayaw na tayo magbago. Hindi naman ako inuubo kanina. In Jesus' mighty name. No? Sabi, manalangin, mag-ayuno, iwasan yung mga bagay. Mag-ayuno sa pag-chismis. Mga kapatid? No? Mag-ayuno tayo, tanggalin natin muna yon. At kung maaari, matanggal lang talaga. At kung mag-uusap man tayo tungkol sa ibang tao, it's the help that we will give her or him ang pag-uusapan natin. She is like this, and after that, anong bagay na dapat itutulong natin sa kanya? O paano natin sa tutulungan upang magbago siya, upang magkaroon siya ng panibagong kalakasan at huwag siyang palaging nakikitang ganoon. Hindi ba? Kung magagalit man at aalis, palagay ko babalik din yan. Kasi open rebuke is better than secret love. Ulitin nyo nga. Open rebuke is better than secret love. Oo, secret love. Kaya ayaw mo saktan. Hindi mo tuloy sinasabihan. Dumating na yung time na kinuha na ng Panginoon. Sino nakukonsensya? Yung namatay o ikaw? Tayo yung makukonsensya. Sayang, hindi ko napuntahan. Diba? Hindi lang naman si pastor yung pumupunta o lumalapit doon sa mga tao na nangangailangan ng transformation. Di ba? Sabi ko nga noon, ang pagsasabi sa kanya, laging lihawag naman ikaw ganito ka, huwag mong sasabihan sa harap ng maraming tao, iba na yun. That is condemnation. Ang kailangan niya, conviction. No? Kailangan makarating sa kanya in the way that he will be or she will be convicted from the sin that he is doing. Ganun ang gusto ng Panginoon. Kailangan ay pinag-uusay natin ang ating pananampalataya, maging mapagbigay, sapagkat panahon ng pag-aalaala na tayo ay makasalanan, pinubos sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo at ating katawan at ang ating buong pagkatao, hindi sa atin. Itong malaon lang may sakit. Malaon, matagal lang may sakit. Ang ating pagkatao, ang kaluluwa natin, at pinagaling tayo, halalahanin natin yun. Pinagaling tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Pinag-uusay natin ang ating mga paglilingkod sa ating pamilya, sa kapwa-tao, at kahigitan na ay ang paglilingkod natin sa ating kinikilala at sinasambang Diyos. Amen ba yun? Amen. No? Reflect on what I am saying, not just hearing it on the other side of your ear and then lalabas on the other side. Tapos, very holy tayo dito pagkatapos nandun tayo sa paglabas natin yung cloth na white, bumagsak na. Parang nararamdaman natin na gano'n. Ay, tapos nang sumimba, naka-white na tayo, no? Nadamitan tayo ng damit ng Panginoon. Ay, habang tumalabas na sa atin, tumababasan ko, nakalabas sa church, ayun na, di ba? Minsan, gano'n tayo eh. O, bakit? Hindi po ko gano'n.
Panginoon yan. Mabuhay ng malinis at kaaya-aya sa Diyos. O kakayanin ba natin ito? Kakayanin natin ito. Opo, sapagkat katulungan natin ang banal at santong Espiritu, ang makapangyarihang Diyos at tagapagligtas na si Jesus. No? Hindi ba? Amen ba yun? Kailan ko kayang marinig ang amen nyo ay mas malakas na amen. Hindi yung yan, praise God. Kasi pag minsan yung amen nyo, parang hindi kayo kumain. Amen. Parang sinasabi na, amen. Nawa ay makaya ko yan. Purihin ng Diyos, no? Ganun naman ang ating Panginoon. Tunghayan natin yung kanyang karanasan ukol sa pagtatagumpay, sa mga tukso, sa kanyang paligid, no? Sabi nga sa ating binasa kanina, tungkol saan yun? Yung binasa ko kanina, kung ating narinig, tungkol kay? Oo, ano yung karanasan na yun? Yung binasa, hindi kayo nakikinig sa binasa. Hindi ba? The testings or the temptations of Jesus. Yan. Ang mga, ano bang pagtukso. Pagtukso yung pinamagatan ng aking sermon o ang ibabahagi ko sa inyo. Pagkatapos na siya'y mabautismohan, dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. Sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Tayo nga, isang linggo pa lang, ay baka isang araw pa lang, huli ka. Sabi niya, di ba? Siya 40 araw. Kaya tumayan natin yung kanyang pananagumpay. Ang tatlong tukso ng dyablo kay Jesus sa ilang ay pagtatangka upang subukin ang katapatan ni Jesus sa Diyos at ilipat niya ang kanyang pagtitiwala mula sa Diyos patungo kay Satanas. Bakit? Kasi nagkatawang tao. So, in flesh, no? Naging tako siya sa panahon nito, nakakaramdam. Makikita natin ang parehong tukso sa Matthew 16 verse 21 to 23, kung saan ang kaaway sa pamamagitan ni Pedro ay tinukso si Jesus na huwag nang magtungo sa krus na kanyang sadyang hahantungan. No, wag sana mangyari sa iyo yun. Lumayo ka sa akin, Satanas. Yun yung versikulo na yun. Na iniimbado ni Pedro yung kaaway. Parang ang ganda parang ang ganda ng pagkasabi para concern. Pero actually, hinihinto ni Diablo yung pagpako sa krus sa pamamagitan ni Pedro, no? Pagkatapos siyang tuksoyin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng iba't ibang pagkakataon na nangangahulugan na patuloy na tinutukso ng kaaway si Jesus. Parang tayo din, no, sa araw-araw, pag tayo ay nakapag-victory, may victorious na pangyayari sa buhay natin, huwag kang easy-easy lang, no? Babantayan pa rin natin ang ating sarili. Bagamat walang itinalang insidente sa Biblia doon sa binasa ko kanina, sa panunuksong niyon, ang mahalagang punto ay sa kabila ng iba't ibang tukso ni Satanas, hindi nagkasala si Jesus sa kanyang pagiging tao. Ang pagpapahintulot ng Diyos na tuksohin si Jesus ng Diablo sa ilang ay malinaw na makikita sa pangungusap na dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. Ang isang layunin nito ay upang bigyan tayo ng katiyakan na mayroon tayong saserdote na nakakaunawa sa ating kahinaan. Huwag mo sasabihin yan sa upuan mo, Diyos yan. Kaya nakalampas yan sa kanyang tukso, Diyos yan. Pero siya'y nagkatawang tao. No? Nagkatawang tao. Ang isang layunin nito nga ay magkaroon tayo ng katiyakan kung nagawa ni Jesus, magagawa mo rin. Magagawa mo rin umiwas. Ganyan niya tayo kamahal. Sapagkat kasama niya tayo. No? Nakakaunawa sa ating kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraan, tinukso siyang tulad natin sa Hebreo 4:15. Ang kalikasan ni Jesus bilang tao ay nagbigay sa kanya ng kakayahan na maunawaan ang ating kahinaan.
dahil ipinapailalim din niya ang kanyang sarili sa mga kahinaang nararanasan natin. So, naiintindihan tayo ng Panginoon. Kaya hindi tayo agad na pinapalo pag tayo nagkasala. Medyo kaiba yung ating mga magulang. Yung mga magulang natin noon ay talagang papaluin ka. Hindi ba? Nagkasala ka minsan kasi ang iniisip niya para hindi mo uulitin. Pero ang Panginoon, dahil dinaanan niya yung lahat ng bagay, He is patient with us. So you have to be patient to others pag may nagkakasala sa iyo. Panginibabawin mo ang pagmamahal. Nakatulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, dinanas ko rin yun eh. At dahil malakas yung kapangyarihan na sa Kanya, naka-overcome siya. Kaya gano'n na lang yung pagmamahal niya sa atin. Iniisip niya, no? Kailangan na tanggapin nila ako bilang tagapagligtas upang makapanagumpay sila doon sa kanilang pinagdadaanan. Kaya tinanggap natin yun, ano, yung mga rededicate ourselves, sabi ko nga. Kasi tinanggap na natin noon, tinanggap na naman natin Romans 10 verse 8 and 9 na nabasa kanina. At tanggapin ng iyong bibig, sasabihin ng iyong bibig ang nilalaman ng puso mo. Sapagkat sa pamamagitan nito, masiseryohan yung kaligtasan. Ikaw ay maliligtas. Hindi lang sa pamamagitan ng iniisip lang. Kahit nababasa ng Panginoon, gusto niya, sinasabi mo. Kaya sinabi natin, hindi ba? Sino yung mga yon? Tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas ulit. Rededication of life. Kahapon. Hindi ba? Tinanggap natin siya. Nirededicate natin ang ating buhay. Hindi lamang dahil Lenten season, kundi binuhay pa tayo at binigyan ng pagkakataong ma-enjoy yung congregational retreat na yon at makita natin that the Lord is our shepherd. Hindi ba yun ang ating tema? No, yun ang gusto ng ating Panginoon. No? Ang kalikasan ni Jesus bilang tao ay nagbigay sa kanya ng kakayaan na maunawaan niya tayo. Sapagkat siya may pinukso at nagbata o naghirap. Kaya nga tayo matutulungan niya ang mga tinutukso. Pag lumapit tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang maiwasan ang mga tukso niya. At hindi lang pag Semana Santa o Quaresma o Lenten season natin gagawin lang, kundi mananatili, no? Mananatiling binabago Kanya araw-araw. Mananatiling, sabi nga ng isang ka-church ko noon is nagmamalaki ko rin kung minsan sa mga testimony, naging ka-church ko yung isang billionaire na sa harapan nung sa church namin sa Baliwag, Bulacan. Sabi ko, sino yun? Ano lang ng paa niya, simple chinelas. Pero makikita mo yung skin creamy. Sabi ko, uy, sino kaya yun? Tapos pinakilala nga, tapos nag-testimony na. Sabi na, kahit anong gaano kakayaman, iiyak at iiyak ka sa Panginoon pag ibinigay mo na ang iyong buong buhay sa Kanya. Nakikita ko siya ngayon, nababasa ko siya ngayon, talagang dedicated siya. Napakarami niyang pagsubok. Nung nanampalataya nga siya, saka pa lang yung kanyang 16 years old yata na anak, nag-asawa agad. Umalis ba siya sa Panginoon? Hindi naman, nagpatuloy siya. At nakita ko, kasama niya yung nung may prayer. Nasa Namnama yata ako, nung pumunta ako sa Manila para sumali doon sa prayer for the Philippines. Yung tinuturo ko pagka Wednesday. Sabi doon, magiging prayer warrior. Nakita ko siya, lumulong siya, may dala siyang, sabi ko, ang ganda ng transformation niya. Dami ng donation, no? Diyan sa lalo na ng mga magulang niya. Pero sa palagi ko, yung buong pamilya niya, nauna siya.
ay na-transform yun dahil sa pagsuko. Ito yung gusto ng Panginoon. Sabi nga ng daming tukso, kailangan pa na yung mga tukso dalhin sa ibang bansa para lang hindi makita ng ano. Pero na-overcome niya yun. Hindi dahil sa sarili ng lakas at hindi dahil sa sarili ng kayamanan, kundi sa pagsuko niya sa Panginoon. No? Sabi nga sa salitang Griego, yung tukso, sa talatang ito ay nangangahulugan na subukin. Kaya kung tayo ay nilalagay sa pagsubok at nakakaranas sa mga kahirapan sa buhay, mapagtitiwalaan natin na nauunawaan tayo ni Jesus. Hindi ka kailangan magpatuloy. Hindi ka niya pinapaalis. Hindi ka niya iniit sa pwera. Bumalik ka lang. Ay napakabait na Diyos. Huwag kang gaganti sa gumagawa sa iyo ng hindi mabuti. Sapagkat mapapailalim ka sa kasalanan. Serve your master here sa loob ng earth na ito as you are serving the Lord, and He will bless you mightily. Naranasan ko yan. Alam na naman ako lang ang anak. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Gagawin niya sa'yo that you will be victorious in your life. Hindi ka niya pababayaan. He will give you. Hindi lang emotionally ang blessing, pati ang mga material things, ibibigay niya sa'yo. Sabi ko nga sa Diyos, pag nagkakasala ako, you are treating me like a princess. I'm still doing wrong things in my life. So make me more stronger, Lord God, to serve the people that you have given me, to serve your church. Make me more stronger than ever before. Upang sa gayon makapagsisilbi ako ng maayos sa napakaraming tao binibigay mo sa akin. Kaya natin mapagtagumpayan ang mga tukso niyan. Ang mga tukso ni Jesus ay may tatlong disenyo na pangkaraniwan sa lahat ng tao. Ang unang tukso ay may kinalaman sa kita ng laman. Sabi sa Matthew 4:3-4, na kasama ng lahat ng mga uri ng kagustuhang pisikal. Ang ating Panginoon ay nagutom. Tinukso siya ng dyablo na gawing tinapay ang bato, ngunit sumagot siya sa pamamagitan ng pagbanggit ng isang bersikulo. Sa Deuteronomy 8, verse 3, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng galing sa bibig ng Diyos. Ang ikalawang tukso ay kinalaman sa kapalaluan. Dito ay tinangka ng dyablo na gamitin ng isang talata sa Biblia din. Nung nakita niya gumamit ng bersikulo si Jesus, gumamit din siya ng bersikulo. Yung awit 91, verse 11-12. No? Ngunit sumagot muli. Di ba, hindi niya hahayaan magkaroon ka ng sugat, sabi doon. Ngunit sumagot muli ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kasulatan upang salungatin iyon at sinabi sa dyablo na hindi tama para sa kanya na abusuhin ang kanyang kapangyarihan. At ang ikatlong tukso ay may kinalaman sa kita ng mata sa mga nakikita. At kung ang mabilisang paraan sa kanyang pagiging tagapagligtas ay makakakamit sa pamamagitan ng hindi pagdaan sa napipintong paghihirap at kamatayan sa krus, sinabi ng dyablo na may kapamalaan siya sa lahat ng kaharian sa lupa. Handa siyang ibigay ang lahat kay Kristo, kapalit ng kanyang katapatan sa kanya. Ang kasinungalingang ito ng dyablo ay nagkulang sa kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos na nagalit. Matalas niyang sinaway ang dyablo
lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Napakadaming tukso ang ating nararanasan. Tayo ay bumabagsak dahil sa ating laman at natural na mahina. Ngunit mayroon tayong tapat na Diyos at hindi niya ipahihintulot na tayo subukin ng higit pa sa ating makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan natin yun. Amen? Ang bawat pagsubok ay mapagtatagumpayan ng lahat. Bakit? Kasi meron tayo, Panginoong Jesucristo. Meron tayong Panginoong Diyos na tutulong sa atin. Tayo ngayon ay maaaring magtagumpay laban sa tukso. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa ating kaligtasan laban sa tukso. Makagaganti ka na, ganito naman kasi yung ginagawa nila sa atin eh. Sobra naman kasi eh. Pero pinipigilan ka ng Holy Spirit upang sa gayon ay magawa mo ang nais ng Diyos. No? Na magkaroon ka ng bunga ng pananampalataya mo. Huwag mong aalisin yun. Palagi mong alalahanin. Love, sige, sige nga sabihin nyo. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. No? Dagdag pa rito, matututunan natin ang tugon ni Jesus sa mga tukso sa Kanya ng Diablo kung paano tayo lalaban sa tukso at ito rin ay sa pamamagitan ng mga bersikulo na ating nalalaman. Ano? Ang pwersa ng kasamaan ay darating sa ating taglay ang iba't ibang paraan, no? Para mabulag niya tayo. Ngunit may tatlong pangkaraniwang disenyo ang mga tuksong ito. Sabi nga, ang kita ng mata, ng laman, at ng kayabangan, no? Sabi sa unang Juan 2 verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan ay pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang kaya natin sanang ipagmalaki na ako'y iniligtas ng Diyos at ako'y Kanyang binabantayan. Mababantayan at makikilala naman natin ang mga tukso nito kung lulunurin natin, no, ang ating puso sa isip sa katotohanan kabilang tayo sa mga anak ng Diyos, sa mga iniligtas niya, at binibigyan ng baluti ng sundalong Kristiyano sa pakikinabang na espiritual, no? Sa ating pakikipaglaban. Isang pamatay na armas ang tabak ng Espiritu Santo. Yun ay mga salita ng Diyos. Efesos 6 verse 17. Ang pagpapasakop sa sinasabi ng Biblia at pagtatanim sa salita ng Diyos sa ating mga puso. Kailangan meron na tayong naitanim. Isang napakahalagang versikulo nga yung John 3:16 na kung mayroong mangliligaw sa inyo, ganito sa amin, ang kaligtasan ay ganito. Ganito yung mararamdaman mo, ganito yung dapat na gawin ng isang tao. Go back to John 3:16 and go back to your Psalm 23. The Lord is your shepherd. You shall lack nothing. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whomsoever believeth in Him shall not but have. Amen. Praise God. At madaragdagan pa sa bawat araw ang mga salita niyan sa pagpapasakop na sinasabi ng Biblia na pagtatanim ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, inuulit ko, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, yung inggit, at anumang pagmamayabang sa buhay, ako'y mayaman, ako'y maraming palasyo, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Tandaan natin ang lahat ng mabuti at ganap
na kaloob ng Diyos ay mula sa Ama na lumikha ng tanglaw sa kalangitan. You will be victorious sa mga tuksong dadaan sa buhay natin. Ay, tanongin niyo yung mga nasa age ng 70 above. Kung paano sila nagkaroon ng victorious life o 60. No? Kung meron ng gustong magkwento, kung paano siya nagkaroon ng sa Ilocano, nabalegi ang panagbiyak. Yun ay ang pagsandal sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Bibigyan niya tayo ng lahat ng kabutihan kung tayo'y nananampalataya. No? Sabi nga ng ating kalendaryo, this is healing days. Healing ministry ngayon, no? Celebration of God's healing. How, sabi ko nga, paano ibabahagi yung God's healing? Kung hindi natin at nalilimutan natin that we have to be healed within and without sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Maging maayos ang paglalakbay natin dito sa lupa. Damhin niyo ang kalakasan ng Panginoon. Miracles always happens in a mysterious ways, maliit man o malaki. Ipaparanas ng Diyos yan sa ating lahat. At hindi niya tayo pababayaan. Nawa ang mga butil ng mga salita ay bumalik sa Panginoon na punong-puno ng laman. Hindi yan babalik doon na walang laman. Lahat ng ibabahagi ninyo, kinuha ninyo, o kinain ninyo ngayong umagang ito. Pagpalain kayong lahat ng ating Diyos sa buhay at maging matapang tayo sa pakikibaka natin sa ating buhay pananampalataya. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, ito po'y panahon na naman ng pag-aalala namin ng iyong sakripisyo, ng iyong pagtuturo, ng iyong healing grace, O Lord God, sa lahat ng tao sa panahong ika'y nabuhay dito at nagkatawang tao. Nawa po, Panginoon, ay sumaaming mga buhay ang lahat ng nais mong mangyari sa buhay na ito bilang isang Kristiyano. Muli, Ama namin sa langit, samahan mo kami sa pagtahak namin sa aming panibago at nagpapanibagong pananampalataya. Inialay namin sa iyo ngayon, Panginoon, ang lahat ng ito. Itinataas namin sa iyo. Mula sa mga material na bagay hanggang sa mga emotional things, spiritual things, O Lord God, that we are doing for your kingdom at para sa aming Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Honor the Lord your God with your wealth, with the first fruit for your crops. Then your barn will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine.
You have given us riches beyond measure. We cannot return a fraction of what you owe. But we ask, Lord, that you will bless our offerings and help us to use them wisely in your service and for your glory. Amen. Hymn of Dedication, The Hands of God. Tumayo po tayong lahat. Manalangin tayo, aming Diyos na lubhang mapagmahal at palaging nandyan katulad nga po sa amin. Ikaw po yung gumabay sa amin at nagpapatuloy na gumagabay sa mga sandali ng aming pagbitaw. Panginoon, hindi mo hahayaang makawala kami sa iyong mga kamay pagkat yun ang pangako mo. Walang makakaagaw sa aking mga kamay ang sabi mo sa lahat ng nanampalataya at nagbigay ng pagtitiwala sa iyo. Maraming salamat po at ang mga kamay na ito, Panginoon, ng aking mga kapatid, gamitin mo upang makapagpagaling, gamitin mo upang makatulong, gamitin mo upang makapagpanalangin ng mga taong nangangailangan sa iyo. Sa panahon ito ng Kwaresma, Panginoon, maramdaman ng bawat tao ang iyong presensya sa pamamagitan ng aking mga kapatid na narito. Mula dito sa harapan hanggang dun sa dulo, hindi mo pababayaan, Panginoon, na hindi kami makaramdam, makakita o
makaranas, Ama namin sa langit, ng mga panibagong milagro sa buhay namin upang ipatotoo namin sa ibang mga tao na Ikaw ay buhay na Diyos, na Ikaw ay nagbibigay na Diyos, na Ikaw ay aming Panginoong gumagabay, Ikaw ay nagpapagaling na Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming naramdaman dito sa loob ng aming bahay panambahan, sa tulong, Panginoon, ng dakila at banal na Santong Espiritu na ibinibigay mo sa amin. Sabi mo nga, O Lord God, you inhabit the praises of your people, kaya inaangkin namin ang dakilang presensya mo. Sa aming pagpili, Panginoon, palakasin mo ang bawat pananampalataya upang maibahagi nila sa iba, O Lord God, ang pananampalatayang naramdaman, nakita ng mga mata, naramdaman ng puso. Ama namin sa langit, ang dakilang pagtawag mo sa aming lahat bilang mananampalataya ay magawa namin sa komunidad, kung sa ministry na pinagbigyan mo sa amin. Maitaas ang dakilang pangalan mo sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin ninyo ang kalakasang nagmumula sa Diyos, ang malalim na pananampalataya at ang katapangang ibahagi ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.